Philippines is also investing more to modernize its military and its Coast Guard. President Marcos signing a budget this year that includes a 12% increase in defense spending. Good news mga kabaya, Amerika binalaan ang China na huwag gumawa ng anumang hakbang na makapagdudulot ng hidwaan sa rehiyon, lalong-lalo na sa First Island Chain. Pinuri din ni US Secretary of War Pete Hegseth ang gobyerno ng Pilipinas sa harap ng iba't ibang mga bansa sa paglagda nito ng 12% pagdagdag sa pagbili ng mga modernong kagamitan para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Japan, magtatayo na rin ng repair and maintenance hub ng kanilang mga barko sa Pilipinas. Gusto ng Japan na magkaroon sila ng forward operating base dito sa Subic Bay. Para sa kanilang mga barko, magbibigay ang Japan ng tulong sa technical support, training at pamumuhunan sa Pilipinas, Philippine Coast Guard at Bureau of Immigration. Nagsagawa ng operasyon sa mga nakatigil na mga barko sa Pasay Reclamation Development Project. 4 na mga banyaga inaresto dahil sila ay ituturing ng mga illegal alien, pagbenta ng mga lupa sa Palawan sa harapan mismo ng West Philippine Sea na bisto ng mga eksperto at otoridad ng Pilipinas. Amerika, pinuri ang gobyerno ng Pilipinas sa paglagda ng halos 12% dagdag sa defense spending para gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Ipinahayag ni US Secretary of War Pete Hegseth sa iba't ibang mga bansa sa foro na ginawa sa Singapore ang kahalagahan ng ginawa ng Pilipinas upang pagtuunan ng pansin ang seguridad ng bansa katuwang ang Amerika. The region will be far more stable and more secure when other allies and partners follow that path. We see this same realist mindset from the Philippines. Manila is shifting its focus to external defense and enhancing interoperability with U.S. forces. And it's not just talk. Earlier this month, we concluded the largest ever Balikatan, which featured joint training and exercises involving the most advanced U.S. capabilities. The Philippines is also investing more to modernize its military and its Coast Guard. With President Marcos signing a budget this year that includes a 12% increase in defense spending. This spending increase will fund the Philippines' multi-year effort to develop a modern, technologically advanced, and interoperable force that can plug in and fight alongside American warfighters. Good news na good news mga kabayan. Japan, gagawing repair and maintenance hub ang Pilipinas ng kanilang mga barkong pandigma. Nag-uusap ngayon ang gobyerno ng Tokyo at Maynila sa gagawing regional ship repair and maintenance hub ang bansa. Ito ay kabilang sa comprehensive strategic partnership na pinag-usapan at pinagkasunduan ng bumisita ang gobyerno ng Pilipinas sa Japan. Kasama sa mga pag-uusap ang pagpapalakas ng vessel maintenance and repair capabilities ng Pilipinas. Japan ay nag-alok din ng technical support, training at posibleng investment para sa ship repair facilities, lalo na para sa mga barkong ibibigay nila sa Pilipinas tulad ng Abukoma class destroyer at marami pang iba. May strong interest ang Japan na gagamitin ang Pilipinas, partikular na ang Subic Bay bilang forward maintenance hub para sa kanilang mga barko at sa mga kaalyado sa Indo-Pacific. Bahagi ito ng mas malaking US-Japan-Philippines trilateral cooperation sa naval maintenance and logistics. Hindi lang para sa Philippine Navy at Coast Guard, kundi posibleng magagamit din para sa Japanese Maritime Self-Defense Force ng mga barko sa panahon ng emergency o regular na maintenance. Ito ay isang strategic move ng Japan para magkaroon ng alternatibong repair facility sa Southeast Asia dahil sa tensyon sa East China Sea, Taiwan Strait at maging sa South China Sea. Kasalukuyang meron ng ship and repair facilities ang Amerika sa Pilipinas ngayon at kapag nasimulan na ang para sa Japan, malaking ambag ito sa ating ekonomiya, dagdag na trabaho at maging sa seguridad nating mga Pilipino. Hindi basta-basta aatake ang mga kalaban lalo't nasa bansa natin. Ang mga barkong pandigma ng Amerika at Japan sa pamamagitan ng Coast Guard Station Maynila ay tumulong sa Bureau of Immigration Intelligence Division Special Response Team sa isang joint law enforcement operation na humantong sa pagkahuli sa 4 na Taiwanese national na sakay ng yate sa kalapit na karagatan ng Pasay Reclamation Development Project noong 11 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa mga sumunod na maritime patrol at monitoring activities, naobserbahan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na hindi tamang pagtatapon ng basura mula sa barko. Ito ang nag-udyok sa isang boarding inspection. Sa pagsusuri, kinumpirma ng Bureau of Immigration ng 4 na dayuhan ay may derogatory immigration record at iniuri bilang undesirable alien
na napapailalim sa immigration proceedings. Ang Coast Guard Station Maynila kasama ang operational control units nito ay nagbigay ng maritime security at operational support. Sa panahon ng apprehension operation, ang mga individual ay kalaunan ay inilipat sa Bureau of Immigration para sa tamang proseso ng biometric identification. Bentahan ng lupa sa Palawan, lalo na sa harap ng West Philippine Sea. Mga eksperto at otoridad ng Pilipinas nakaalerto. Siguro ang maano ko lang is I agree with Admiral Ong, yung issue nga nung sa economic, yung kumbaga parang creeping invasion sa economic sphere, yun yung isang dapat natin ding tignan, no? Itong pagbibili ng lupa, parang nadidinig na namin yan chismis pa for several years na, no? Actually late 2010s pa, nadidinig na natin yan. Dahil napapansin nga, no, na dahil lumalaki yung, dahil gumaganda yung ekonomiya, ang daming nagtatayuan na mga businesses, no, pero hindi natin nakikita kung sino talaga yung nasa ilalim. And pagdating sa bentahan ng lupa, nung una, ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Kaya nung nangyari yung kaso ni former Mayor Alice Guo, parang biglang nakita natin na hindi lang pala yung lupa, no? Kundi entire LGUs parang kinukuha na nila. At lalong nadadagdagan pa yung mga ibang possible entry points nila sa ating ekonomiya, no? So isa po ito sa mga dapat nating tignan na, no, at bantayan din. Pangalawa, doon din sa information space, kung inyong napapansin, medyo nagiging mas insidious na yung yung mga techniques dito. Ako napansin ko doon sa social media ko, no, minsan may lalabas na mga bagong page na very informative, no, parang maganda yung ilalabas na information, mga perspektibo, no? Tapos parang nag-agree doon sa mga kaisipan ko, pero biglang may sisingit na, uy, baliktad, bakit ganitong biglang kumbaga napaka pro-China nung slant nitong bagong article na to. So parang naalala ko tuloy yung style na para maniwala ang tao sa'yo, para maloko, kumbaga, para maswindle ka, bigyan mo muna ng sangkatermang katotohanan, tapos tsaka mo singitan ng kasinungalingan. At magkakaroon na mapapaniwala mo na siya. So parang ngayon, yun nakikita nating mga techniques na nagagamit ngayon sa social media dito sa information space, no? Kaya panoorin niyo siguro, lalo kayong nasa media, concerned din po ito ng ating mass media, kasi nga, napakadami ng lumalabas na information at napaka-unfiltered na, no? At ang ating mga taong bayan ay nagiging vulnerable talaga dito sa mga ganitong klaseng kampanya. Laban Pinas.